So kung may maayos naman pala na pag-uusap between some Quadcom chairs and Grijaldo, tapos doon niya sinabi yung katotohanan, and then under oath sa Senate, bigla siyang bumaliktad, blatantly lying, what do we make of this, sir? Paano natin ititreat yung nangyari na yun? Well, pupunta naman siya dito sa next hearing. So we will be asking him a lot of questions, no? And most likely, we will be dealing also with the yung kay General Barayuga, no? Kasi hindi pa kami nakaka-focus doon. That's the reason why he was being invited. Kasi once na may nagtatanong ng mga members, ang pinag-uusapan yung kay General Barayuga, he'll be present kasi siya ang Chief of Police. But yun na nga, na-involve yun. So, ito na yung pumasok. So, treat natin yun as siguro. Ako naman kasi sa akin, actually, wala sa akin. Wala naman sa atin yung pinagtatawanan na nga lang namin na ano ba naman to. Wala na silang maibato sa Quadcom na para bang they're trying to make a story. Now, ngayon, kung i-consider nila as truthful talaga yon at maninindigan siya sa susunod na hearing na talagang totoo yung mga sinabi niya, then we will take the consequences of that. Kasi we will not take that sitting down. And we'll be giving him a chance, another chance na sa susunod na hearing, he tell us his story. Ako, I'm pretty sure there's a story behind it. And di bali sana kung hindi namin siya nakausap nung bago mag-testify si Colonel Garma. He was there. He was there and he was not even been invited. Nagulat na lamang ako nandun siya. At hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino yan? Ano yan? Tao yan ni General Bat. Ganun ba? Sige. So, we will try to see it. So, kung idagdag, may nababanggit na baka inappropriate yung aming pagtawag sa kanya. Sabi ko, appropriate to Number one, human rights. Binibigyan mo ng karapatan yung tao, hindi naman siya namin pinilit ipatawag Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Colonel Garma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan ko, classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko, classmate. So, we decided to talk to him para malaman sa kanya. Ito hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya No? Pero ito yun siya ang Chief of Police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report. Walang police report. Siya ang Chief of Police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Yung mismong kaibigan niya at classmate niya, nilaglag niya. Yun ang problema doon. Hindi ba? Yeah, actually, sinabi nga niya doon sa hindi naman doon niya kaibigan. Parang pagkakasabi niya, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako. Wala ko alam dyan. Mga ganon. So, ako, nung marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala to. So, the betting stopped. Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Tapos si Benny, sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, I hope lumiwanag yung kanyang kaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa story doon sa buong concept na inimbestigahan namin Doon lang siya sa isang peripheral issue, yung kay Barayuga. Di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Kongs, last from me. Kong Benny, doon sa pagdinig, na-mention ng dating Pangulo yung termination, yung tutudasin kita, na-mention niya as viable option yung pagpatay straightforward as form of eradicating drugs or other criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Unang-una, again, salamat at binanggit niya yan. Salamat, gano'n ang attitude niya. Terrible, kung ganun po ang utak ng isang leader ng bansa, may kawawa ang buong bansa. Di ba? I mean, look binanggit din ni Tony Del Giocno. Nabanggit po namin yan sa Quadcom yung neutralize. Di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Kenneth Pinedo, sinabi niya, kill din yun Kahit na po ang PIDEA, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin nun Tinignan ko yung Webster's Dictionary. Ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Oo. Tapos, binanggit ni Senator Bato,
Hindi naman po sa aming rule kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana i-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process eh. Di ba? Kahit suspect yan, nakalagay sa ating konstitusyon. A suspect is not guilty, di ba? Is innocent unless proven guilty. Alam po ng taong bayan yan eh. So arrestuhin natin. Ikorte natin ito. Ikulong natin kung kinakailangan. Pero sasabihin niyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad eh. Yun po ang question dyan, mga kaibigan. Dagdag lang kasi when he was the president of this country, akala natin yung mga sinasabi niya papatayin, ikaw mayor, ganyan, Biel Mabilo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Akala natin lahat yun mga jokes. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo dun eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang, merong patayan. May balitang bayaran. Kasi nagsalita rin si Senator Bato, saka si Senator Bongo na may bayaran, and even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag-iimbestiga kami sa public order and safety. Nakikita namin yung mga police, mga peking, mga bypass operation, na nagkakaroon sila ng paraan para kumita pa lalo. So, hanggang dumating kami dito sa issue natin na pinag-uusapan sa Pogo, sa EJK, then suddenly, lumabas na to tong kay Garma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So ngayon nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their administration, now may katotohanan na. Dahil somebody testified under oath dito sa Kongreso. At it was corroborated by so many people. So I think, ngayon, pag magsasalita silang yung nangyari sa Kongreso, that wala namang DDS, tapos sasabihin nila, wala namang inuutos na encourage yung kriminal para mag-arm, para lumabang, para mapatay. Then ngayon sasabihin nila na joke lahat yun. Ang tamang bayan hindi naman niniwala. Ako hindi na ako makapaniwala kasi nga may nagsalita na eh. Nakasamahan din nila dati. Yun ang problema dito eh. Kasamahan nila dati eh. And they were not under any pressure or duress when we talk to them. Kaya I think we are in the right path, and the Congress, the Quadcom, we are doing our job, and I hope that the people will somehow acknowledge, appreciate that what we are doing is somehow right. Kasi nga kami ang policy namin